Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Inuulat ng telecommunications company na Globe ang 46% pagbaba ng mga nakaharang na bank-related scam at spam message sa unang semestre ng taon. Ayon sa Globe, bumaba ng 4.85 milyon ang mga na-block na bank-related scam at spam message mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, 46.5% mas mababa kumpara sa lampas siyam na milyong naharang sa kaparehong panahon ng 2022. Kinakitaan din ng signipikong pagbaba ang second quarter ng 2023 kung saan humigit 770,000 lamang ang naitalang blocking ang nasabing mga panloloko mula sa 5.1 milyong naharang noong nakaraang taon. Para kay Globe Chief Information Security Officer Anton Bonifacio, ang malaking pagbaba ay bunga ng kolaborasyon ng industry leaders at regulators para masawata ang mga cyber fraud. Ayon sa kanya, ang kanilang partnership sa mga bangko at iba pang financial institution ay nagpadali sa kanilang implementasyon ng mga epektibong hakbang laban sa mga panloloko online. Nakarang taon nang makipag-tie up ang Globe sa Bankers Association of the Philippines at sa iba pang bangko sa layong maharang ang mga spam na madalas ipinadadala sa emails. Tiniyak naman ng kumpanya ang patuloy ang kanilang pamumuhunan sa mga teknolohiya, mapalakas lamang ang spam reporting at filtering. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nagkasundo ang Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na panatilihin sa 3% ang interest rate ceiling sa mga credit card transaction. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., nagkasundo ang board na hindi na muna galawin ang singilan upang balansehin ang pagbibigay ng steady rate sa mga consumer na may access sa credit card financing at masiguro ang pangmatagalang viability ng mga bangko sa pagbibigay ng kalidad na serbisyo sa kanilang mga kliyente. Mula sa nasabing hakbang, mananatili sa 3% kada buwan o 36% kada taon ang maximum interest rate sa hindi nabayarang card balance ng isang cardholder. Samantala, bukod sa interest rate, ipinanatili rin sa 1% ang buwan ng add-on rate na maaaring ikarga ng credit card user sa installment loans. Nanatili rin sa 200 piso kada transaksyon ang maximum processing fee para sa credit card cash advances. Kada 6 na buwan ay nire-review ng BSP ang ceilings sa credit card transactions. Huling nagtaas ang Monetary Board noong Enero kung saan iniangat nito sa 3% mula 2% ang credit card cap. Ginawa ng BSP ang pag-angat ng singilan salig sa policy tightening nito at upang tugunan ang epekto ng inflationary pressure sa mga bangko at credit card issuers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ilang araw bago ang klase sa mga paaralan ay pinayuhan ng Ecoways Coalition ang mga magulang na maging mapanuri rin sa binibiling rain gears gaya ng kapote ng kanilang mga anak. Ginawa ng Toxic Watchdog Group ang babala matapos madiskubre na ilan sa mga ibinibentang plastic raincoats o sa pamilihan ay may nakalalasong kemikal. Tinukoy nito ang ilang kapote na gawa sa polyvinyl chloride o PVC plastic na nakitaan ng mataas na level ng cadmium na delikado para sa mga bata. Babala ng grupo ang matagal na cadmium exposure ay maaaring magdulot ng malalang sakit gaya ng cancer. Para naman maiwasan ito, pinayuhan ng Ecoways Coalition ng mga mamimili na huwag bumili ng mga plastic rain gear na may matapang na amoy kemikal at may markang PVC o vinyl.
Hinikayat din ng grupo ang mga consumer na palagiang suriin ang kondisyon ng mga rain gear at iba pang PVC-based products na ginagamit ng mga bata kabilang ang backpacks at lunch bags upang masiguro na walang cadmium dust na maaaring malanghap ng kanilang mga anak. Kamakailan nang manawagan din ang grupong Ban Toxics para sa tamang impormasyon sa mga ibinibentang kagamitang pang-eskwela. Hinimok ng grupo ang Department of Trade and Industry at Food and Drug Administration na ilathala ang listahan ng mga rehistradong brand ng school supplies para magabayan ang publiko sa pamimili ng mga gamit pang-eskwela. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.